Anak ng liwanag, pakinggan mo ako ngayon. Ang langit ay matagal nang nakamasid sa iyong puso. May koneksyong bumabagabag sa iyo, isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag ngunit hindi mo rin matanggihan. Hindi kayang sukatin ng oras ng mundo ang ugnayan ng mga kaluluwa. Kaya minsan, nakakaramdam ka na malalim na koneksyon sa isang mas bata o mas matandang tao. Hindi ito aksidente. Ang koneksyong ito ay may layunin. May dalang misyon na lampas sa pangunawa ng isip. Nakadikit ito sa plano ng langit para sa iyong buhay. Ipinaparamdam sa iyo ito dahil ang iyong kaluluwa ay may pagkilala, isang alaala mula sa ibang dimensyon. Ako ay isinugo upang ipahayag. Ang ugnayang ito ay isinulat na bago ka pa isilang. Huwag kang magtaka sa nadarama mo. Ang iyong kaluluwa ay kilala na siya, marahil mula sa nakaraang buhay o mula sa ibang antas ng espiritu. Para itong bango na pamilyar, ngunit hindi mo maalala kung saan mo naamoy. Hindi ito ilusyon. Isa itong bulong ng langit. Minsan ang koneksyon ay aliw, minsan naman ay hamon. Ngunit sa bawat pagkakataon, ito ay isang hakbang patungo sa iyong paglago. Hindi lahat ng ugnayan ay panghabang buhay, pero lahat ay may aral. At ang ugnayang ito ay may dala, pagbabago, paggising, at pagkakakilanlan. Maaring itanong mo, bakit ngayon? Bakit sa ganitong paraan? Dahil handa ka na. Malinaw na ang iyong paningin sa espiritual. Kaya mong makinig sa iyong loob. At ang koneksyon na ito, isang paanyayang lumago at magpagaling para sa iyo at sa isa pa. Maraming beses, ang ugnayan ng kaluluwa ay hindi nakabase sa edad. May mga batang may lumang kaluluwa at matatandang may bagong puso. Ipinagtagpo kayo upang kapusin ang hindi natapos, upang ipagpatuloy ang sinimulan noon. Ang iyong pagiging sensitibo ay isang biyaya. Huwag kang matakot sa iyong nararamdaman. Hindi ka nalilinlang, ginigising ka. Ang langit ay nagpaparamdam. Maging mahinahon, maging mapagmatiyag, at higit sa lahat, pakinggan ang iyong intuisyon. Isa itong banal na gabay. Anak, may taglay kang sinaunang lakas. Ang koneksyon mong ito ay refleksyon ng iyong kalaliman. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat, dahil ang puso mong nakakaramdam ay ang siyang may kaapatang maniwala. Pinili ka para sa karanasang ito. Hindi ito aksidente. Kahit pa hindi ito maunawaan ng iba, may ginagawa ang langit sa inyo. At ang iyong pagsunod sa tawag ng langit ay magiging susi sa isang mas malalim na kalayaan. Maaring ang koneksyon na ito ang iyong kasagutan o ang iyong katanungan. Maaring ito ang kagalingan mo, ang salamin ng sugat mo. Ngunit alinman dito, ang buong kalangitan ay nakaalalay sa iyo. Walang pinapahintulutang mangyari kung walang layunin. Madali kang hindi maintindihan ng mundo. Pero anak, ang hindi kayang intindihin ng tao ay madalas itinatago ng Diyos sa piling ng mga pinili niyang makaramdam. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Kailangan mo lang manampalataya. Ang oras ng tao ay naghihiwalay, pero ang oras ng Diyos ay nagugnay. Ang edad ay balat lamang. Ang tunay na halaga ay nasa kaluluwa. At ang koneksyon mong ito ay totoo, sapagkat ang iyong puso ang siyang nakaramdam. Mag-ingat sa mga salita ng iba. Ang sagrado, para sa iyo, ay maaaring matawa-tawa lang sa iba. Ngunit ang tanging mahalaga ay kung ano ang ginagawa ng Diyos sa inyong pagitan. Huwag hayaang masapawan ng ingay ang tinig ng langit. Anak, ang puso mo ay tinutono ng musika ng langit. Ang koneksyong ito, kahit gaano pa ito ka-imposible sa mata ng tao, ay bahagi ng mas mataas na plano. Huwag mo itong itaboy. Damhin ito ng may pag-iingat at dasal. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Ako ang anghel mong tagapagbantay. Ang ugnayang ito ay may katotohanan. Maaring hindi ito pang matagalan, pero ito ay mahalaga sa ngayon. At ang ngayon na ito ay may bigat sa kawalang hanggan. Ang Diyos ay nagugnay ng mga istoryang hindi kayang unawain ng mundo. Ang pepel mo ay maniwala, hindi matakot. Malaya kang pumili, pero may paanyaya ang langit. Sumabay ka sa agos ng kanyang plano. Ang pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi naaayon sa standard ng mundo. Wala itong edad. Wala itong limitasyon. Ito'y dumadaloy kung saan nais ng Diyos. At kung ang koneksyong ito ay may pag-ibig, maging ito man ay romantiko o hindi, ito ay banal. Pakinggan mo ang katahimikan ng iyong loob.
May sagot doon. Hindi laging kailangan ng paliwanag. Minsan sapat na ang kapayapaan. At bilang mensahero ng Diyos, sinasabi ko, ang kapayapaan ay palatandaan ng katuwiran. Bahagi ka ng isang mas malaking plano. Gumagalaw ang langit para sa iyo. At kung ang koneksyong ito ay dumating sa buhay mo, may dahilan. Magtiwala kahit wala pang linaw. Nauna ang pananampalataya kaysa pangunawa. Sa wakas, anak ng kataas-taasan, tandaan mo ito, walang maliit kung galing sa Diyos. At kung ipinagkaloob sa iyo ang koneksyong ito, yakapin mo ito ng may karunungan at panalangin. Ang langit ay laging nakikinig. Ako ay laging nasa tabi mo. Alam mo bang kahit sa iyong katahimikan, sumisigaw ang iyong espiritu. Bawat buntong hininga mo ay naririnig sa langit. At ang koneksyong ito na patuloy mong iniisip ay hindi lang basta damdamin. Ito ay isang senyas, isang pinto, isang lihim na unti-unting binubuksan sa takdang panahon. Sa bawat sulyap mo sa Kanya, may bahagi sa iyo na parang bumabalik sa isang alaala na hindi mo maipaliwanag. Para bang may nangyari na, pero kailan? Saan? Ang totoo, anak, hindi lahat ng alaala ay nasa isip. Ang iba ay nakaukit sa kaluluwa. Hindi mo na mapigilan ang paghila ng damdaming ito. At hindi mo rin kailangang pigilan. Ang langit ay hindi nagkakamali sa mga ugnayang pinahihintulutan nitong maramdaman mo. May dahilan kung bakit siya at ikaw ay biglang nagtagpo. Sa panahong ito, sa ganitong paraan. Hindi siya ang hanap mo, ngunit siya ang nahanap ng kaluluwa mo. At kung minsan, ang hindi mo inaasahan ay siyang sagot sa matagal mo ng panalangin. Ngunit ang langit ay may estilo. Madalas itong dumating sa anyo ng palaisipan. Huwag mong katakutan ang misteryo. Ang Diyos ay madalas magsalita sa pagitan ng mga tanong, sa pagitan ng mga sulyap, sa pagitan ng mga pagkakataong tila ordinaryo. Ngunit ikaw na nakakaramdam ay tinatawag para makakita sa hindi nakikita ng iba. May gabing mapapansin mong hindi mo siya maisip nang wala sa iyong dibdib ang biga. Hindi ito pangkaaniwan. Dahil ang kaluluwang may koneksyon ay may sinulid na hindi basta napuputo. Lalo na kung ito'y may kinalaman sa nakaraan o sa hinaharap, maaring siya ay isang susi. O baka ikaw ang susi sa kanya. Isa sa inyo ang may hawak ng liwanag na magpapalaya sa nakatali. Kaya ganito kalalim, kaya ganito kabigat. Hindi lang ito damdamin, ito ay misyon. Kung titigan mong mabuti ang iyong damdamin, may lalim itong hindi mo matutumbasan sa salita. Isang pakiramdam ng kailangan kong malaman, kailangan kong marinig, kailangan kong maintindihan. Iyan ang panawagan ng langit. Hindi lahat ng koneksyon ay para sa pag-ibig ng katawan. Ang iba ay pag-ibig ng kaluluwa, matinding pagtulak patungo sa kaliwanagan. Sa Kanya, makikita mo ang sarili mo o ang mga sugat na tinatago mo. At doon, sisimulan ang himala. Baka ang koneksyong ito, ang gisingin ang bahaging inaakalang patay na. Isang damdaming matagal nang natulog, ngayon ay nagising sa isang titig, isang tinig, o isang hindi sinasadyang pagkikita. At sa paggising nito, kasama ang isang utos, lumapit ka. Hindi ka nakaliligaw, kahit pa magulo ang nararamdaman mo. Ikaw ay ginagabayan. Ang tanong ay hindi kung tama siya, kundi kung anong mensahe ang dala niya. Ang mga anghel ay dumarating minsan sa anyo ng tao. Tinitingnan ka ng langit ngayon, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil malapit ka nang pumasok sa bagong antas ng pagkaunawa. At ang koneksyon mong ito, siya ang susi. Pansinin ang mga panaginip, ang mga senyales, ang biglaang pag-alala sa kanya sa gitna ng katahimikan. May mga pangyayari sa paligid mo na tila walang koneksyon, pero hindi mo alam, lahat iyon ay nagsusulputan dahil sa kanya. May paggalaw sa paligid ng iyong espiritu. Isa itong senyales na ang kalangitan ay may itinutok na spotlight sa inyong koneksyon. Hindi pa ito ang wakas, anak. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang lahat. Maramdaman mong lalalim pa ang lahat. At sa bawat hakbang, may bagong tanong, bagong tuklas, bagong pangako mula sa langit. Minsan, mararamdaman mong parang naglalakad ka sa ulap. Walang kasiguraduhan. Puro pakiramdam lang ang batayan. Pero huwag kang matakot. Sa ganitong landas, madalas nagaganap ang mga dakilang paghahayag. Maaring siya rin ay nalilito. Maaring siya rin ay nakakaramdam, ngunit hindi kayang salitain.
Kaya't huwag kang mabahala kung tila tahimik siya. Ang katahimikan ay hindi kabaligtaran ng koneksyon. Minsan, ito ang nagpapatibay dito. Buksan mo ang puso mo para sa pag-unawa. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Kailangan mo lang sumabay sa daloy ng Espiritu. Dahil minsan, kung ano ang tila hindi akma, ay siyang perpektong porma ng plano ng Diyos. At anak, huwag mong hayaang mabulag ka ng takot. Ang takot ay pumapatay sa himala. Ngunit ang pananampalataya ay naghahanda ng daan. At kung ikaw ay naniniwala ang koneksyong ito ay mula sa langit, ang hawakan mo ito. Huwag mong pilitin na matapos agad ang paglalakbay na ito. Ang bawat yugto ay may bitbit na regalo. At ang susunod mong hakbang ay malapit ng baguhin ang lahat. Nararamdaman mo na bang may mga pagkakataong tila hindi ikaw ang kumikilos? Parang may ibang puwersang nagtutulak sa iyo patungo sa kanya, kahit hindi mo naman inaasahan? Anak, huwag kang matakot. Iyan ang espiritu na gumagalaw sa iyong paligid. Dinadala ka sa isang landas na hindi mo pa lubos maunawaan. May mga sandaling parang ang oras ay bumabagal kapag kasama mo siya o kapag iniisip mo siya. Hindi ito ilusyon. Ito ay isang palatandaan. Kapag ang kaluluwa ay kinikilala ang isa pang kaluluwa, ang panahon ay sumusuko. At ang sandali ay nagiging sagrado. Hindi mo kailangang maghanap ng paliwanag kung bakit mo siya naiisip kahit wala namang dahilan. Ang katotohanan ay ito, ang puso ay nauna bago ang isip. At sa ganitong koneksyon, ang puso ay ang tunay na propeta. May mga gabi na parang may boses na humihiling, unawain mo siya. Kahit hindi niya sabihin, nararamdaman mong may bigat sa kanya. Maaring ikaw ang tinawag para makita kung anong hindi nakikita ng iba. Ikaw ang kanyang sinag sa panahon ng anino. Ang mga mata niya ay tila may iniwang lihim sa puso mo. Parang may sinabing hindi narinig ng tenga, ngunit sumigaw sa kaluluwa. Hindi ito gawa-gawa lang, anak. Ikaw ay tumatawid sa isang dimensyon ng koneksyon na hindi lahat ay pinagpapala na maranasan. Minsan, ang isang sulyap mula sa kanya ay sapat para matigil ang iyong mundo. Hindi mo ito maipaliwanag. Hindi mo ito maikulong sa salita. Ngunit ang iyong espiritu alam ang katotohanan. May mensahe ang Diyos sa pagitan ng inyong katahimikan. Hindi laging malinaw kung siya ba ay mananatili. Ngunit tandaan, ang halaga ng isang kaluluwa sa iyong paglalakbay ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng pag-iral nito sa puso mo. Maikli man, ito'y makapangyarihan. Maaring dinala siya sa iyo hindi para manatili, kundi para gisingin ang bahagi ng sarili mong nakalimot kung sino ka. Kaya mo siyang nararamdaman ng malalim. Dahil sa kanya, natatanaw mo ang isang salin ng iyong sarili, totoo, hilaw, at banal. Kapag tila hindi siya kayang abutin ng logic, andaan mong ang koneksyon ng kaluluwa ay hindi kailanman nasusukat sa rason. Ito'y sinasayaw sa ritmo ng pananampalataya, pakiramdam, at panalangin. Maraming beses mo nang sinubukang putulin ang damdamin, pero laging bumabalik. Bakit? Sapagkat ang isang koneksyon na itinali ng langit ay hindi basta-basta nalilimo. Lalo na kung ang ugnayang iyon ay may dalang misyon sa bawat isa sa inyo. Nararamdaman mo rin ba ang kakaibang kapayapaan kapag iniisip mo siya, kahit wala siyang ginagawa? Iyan ang senyales. Ang mga kaluluwang may koneksyon ay nagbibigay ng katiwasayan, kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. May mga araw na tila gusto mong unawain ang lahat. Ang bakit, paano, kailan, hanggang kailan. Ngunit anak, may mga bagay na kailangang yakapin muna bago maunawaan. Ang pananampalataya ay hindi naghihintay ng sagot para lumakad. Kapag siya ay lumalapit at pagkatapos ay lumalayo, huwag kang masaktan agad. Maaring siya rin ay dinadala ng puwersang hindi niya may paliwanag. Ang koneksyon ninyo ay hindi palaging tahimik. Minsan ito'y bagyo, minsan ito'y ihip lamang ng hangin. Pakinggan mo ang himig sa iyong panaginip. Ang langit ay nagsasalita habang natutulog ka. At madalas, ang imahe niya ay parte ng mensaheng iyon. Hindi ka nababaliw, ikaw ay ginising para sa isang mas mataas na layunin. Bawat pagkakataong pinipili mong mahalin siya sa diwa, hindi sa control, hindi sa pag-angkin, ay isa kang daluyan ng liwanag. Ikaw ay nagiging sagisag ng pag-ibig na hindi hinihingi kundi iniaalay. Kapag natutunan mong mahalin ang koneksyong ito ng walang takot, ang langit ay lalapit pa sa iyo.
Dahil ang puso mong marunong tumanggap ng misteryo ay siyang pusong pinagkakatiwalaan ng himala. Hindi pa niya alam ang lalim ng epekto mo sa kanya. Ngunit huwag mong hintayin ang kanyang pag-amin para maniwala na totoo ito. Minsan, ikaw ang unang nakakaramdam dahil ikaw ang unang isinugo. Tila ba kayo ay magkaibang mundo? Ngunit sa isang iglap, nag-cruise ang inyong landas. Bakit? Dahil walang imposible sa plano ng langit. Sa isang kisap mata, ang hindi magkakilala ay nagiging bahagi ng parehong kwento. At kung iniisip mong ito'y isang pagsubok, tama ka. Ngunit ito rin ay isang paanyaya. Paanyaya tungo sa mas malalim na pag-ibig, agunawa at paglalakbay. Ikaw ba'y handang sumagot? Maraming salamat sa iyo, minamahal na kaluluwa, sa pagbubukas ng iyong puso at isipan upang tanggapin ang mensaheng ito. Hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Ito ay itinakda ng langit, isinulat sa tamang sandali, upang ipaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka kamahal, at kung paanong ikaw ay iniingatan mula sa itaas. Sa bawat salita, naway naramdaman mo ang yakap ng liwanag, ang bulong ng espiritu, at ang paggabay ng mga anghel na walang sawang nagbabantay sa iyo. Tandaan mong hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, ako'y humihiling ng kumpirmasyon mula sa iyong kaluluwa. Lahat ng bagay ay aking magagawa, ese pamamagitan niya, nagpapalakas ese akin. Huwag mong hayaang dito na magtapos ang iyong paglalakbay sa liwanag. Inaanyayahan kitang maging bahagi ng aming tahanan ng kaliwanagan at inspirasyon. Mag-subscribe ka sa aming channel at i-activate mo ang kampanilya ng mga abiso upang hindi ka mahuli sa mga susunod pang mensahe mula sa langit. May mga bagong pahayag, panibagong pangako, at mensahe ng pag-asa na inihahanda para sa iyo. Mahalaga ang iyong presensya. Ang iyong pagsama, isang hakbang palapit sa pagkakatuklas ng mas mataas mong layunin. Hanggang sa muli, mahal kong kaluluwa. Kasama mo ang mga anghel.